Unahan. Ha? Kung wala ka namang pinupuno dyan sa likod, dito ka magpuno. Bible, nagamit mo. Ano ba yung Reformation style? Maliban na lang kung meron ka part doon sa ating flow ng worship. O sige, una kayo. Lamig ko na dito. Naintindihan natin sa mga may mga hindi naman issue eh. Yung may nararamdaman, kasi maski ako nahirapan din. So, yung mga kabataan siguro mas maganda dito sa unahan. May mga talagang nakalagay pa lang. So, mga kabataan dito sa unahan. Kasi mamaya darating yung sila Pastor Apuya. So, sila paalam nyo, sila RC, darating ba? So, pangante niya yun. Dito sa unahan. Ayan. Dito sa unahan. Okay. May lapit kayo na lapas. Komportable na kayo dyan sa... Okay na po. Okay. So dito pa ako meron ko. Okay. Ito kaya? So it's already 2:03 p.m. So good afternoon. Good afternoon. Okay. So pasisimulan na natin ang ating GMA Vesper service for this 20th anniversary of our local church, the Reformed Community Church. And we are happy na bisita kayo sa church para gulitain ang kakapatan ng Diyos sa iglesia nito. Salamat din sa mga panalangin ninyo. And of course, before we start this service, iniimbitahan ko muna si Kuya Aaron para tayo ay pangunahan sa panalangin. Sa pagpapatuloy po ng gawain niyong hapon ito, meron po kayo na panalangin tayo. In the
dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Patuloy kami nagpapasalamat sa hapong ito sa pagdiriwang ng aming ika-20 anibersaryo ng iglesia ito. Maraming salamat po sa mga pagsubok na aming dinanas na nakapagpatatago hanggang ngayon sa aming pananampalataya. Higit sa lahat, patuloy kami nagpapasalamat sa mga biyaya ng Panginoon na aming natatanggap. Nais din namin pasalamat Panginoon sa mga ngayong hapong ito upang makisalo sa pagdiriwang ng aming anibersaryo. At sa pagpatuloy po, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa aming mensaheng maririnig ngayong hapong ito. Panginoon, patnubayan niyo po ang mensahero ngayong hapong ito o ang dalangin sa mga pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maaaring po tayong tumayo. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Babasahin ko po ang isang parte ng sulat ng Apostol Juan sa iglesia ng Smyrna. Matatagpuan sa Apokalipsis chapter 2 or Revelation chapter 2 verses 8 to 11. Revelation chapter 2 verses 8 to 11. Apokalipsis o Kapahayagan chapter 2 verses 8 to 11. Ito ang sinasabi ng banal na salita ng Diyos. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay at muling nabuhay. Alam ko ang iyong kapighatian at ang iyong karalitaan, ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila ay isang sinagoga ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin. Malapit nang ikulong ng Diablo ang ilan sa inyo upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatian sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Ang mga may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang matagumpay ay hindi masasaktan ng ikalawang kamatayan. So tayo umawit isang himno na pinamagatang Count Him with Many Colors.
para po sa ikalawang pagbasa ng salita ng Diyos. Ito naman po ay ang mensahe para sa iglesia sa Philadelphia na makikita sa Pahayag 3:7 to 13. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia, ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan, ang may hawak ng susi ni David. Walang makapagsasara ng anumang binubuksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sinasaran niya. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan, ngunit sinunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi may sasara ni numan. Tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampon ni Satanas na nagpapanggap na mga Hudyo, ngunit hindi naman, at sa halip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita sapagkat tinupad mo ang aking mga utos na magtiis. Iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Darating ako sa lalong madaling panahon, kaya ingatan mo kung ano ang nasa iyo upang hindi maagaw ni naman ang iyong gantimpala. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So with that, let's sing, Fairest Lord Jesus. Oh
Huwag mo na ma-protect. Nais ko kong ipakilala yung ating speaker ngayong hapon. Yung iba sa inyo ay siguro na-meet na. Nakilala ko po siya parang 8 years ago. Tama, 9 years ago. At minsan nakapag-speak din ako sa church nila sa Christian World Center, Cavite City. Ang nagpasimula ng church na yun, yung kanyang tatay. Kaya sa madaling salita, anak siya ng pastor, pastor's aide. No? At nung tinawag siya ng Panginoon sa pag-ministeryo, nakasama ko siya sa CGM, Christ Christian Growth Ministry, diyan sa Palapala. Kung nadadaanan yung madalas. So, nung panahon na yon ay sa aming mga pag-uusap, nagkaroon siya ng interest sa usapin ng tinatawag nating Reformation. So, nung mga sandali yon ay ganun yung kanilang direksyon sa kanilang iglesia kung paano yung nasanay sa mga ibang mga practices ay nakita nila yung kahalagahan na bumalik doon sa tinatawag na sa Latin na tinatawag natin ad fontes, to the very source. At ang very source ng ating pananampalataya is the scriptures, the word of God, the scripture alone. Sa ngayon, sa kasalukuyan, si Pastor L.A. ay ano bang tawag doon? Director ng Church Assistant Program ng CGM. So, marami silang ministeryo sa mga misyon, sa labas, sa mga probinsya. Sa kulungan, meron din, Jail Ministry, feeding program, sa mga ganoon din. At ang mahalaga doon yung paano yung pag-distribute ng mga materials. Kung kayo'y nakatanggap ng ESV Study Bible, sila yung susulong yan dito sa akin. So, nakalimutan ko itanong kung ilang taon na siya. Supposedly, yung kanyang asawa ay kasama namin dito. Kaya lang may karamdaman ng anak. So, bilang magulang, kaya tignan din. So, siguro iba pang mga detalye yung kanyang pwede mong dagdagan. Pero ang mahalaga na dapat nating marinig ngayon ay ang mensahe ng salita ng Diyos na dadalhin niya. At pagkatapos nun, meron tayong Q&A. So, ayon sa programa na ginawa natin. So, tawagin natin si Pastor L.A. Cruz ng Christian World Center. Bakit po ba tayong sumandaling tumayo? And buksan po natin yung ating Biblia. Sa 1 Peter chapter 2, verse 11 to 12. Unang Pedro 2:11 hanggang 12. Babasahin ko po siya sa ESV or English Standard Version. 1 Peter chapter 2, verse 11 to 12. Kung nakihanap po kayo, basahin ko po. Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh, which wage war against your soul. Verse 12, keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. So, mandali po tayong lumukot. Manalangin, let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you sa pagbabasa po ng iyong salita. Dalangin po namin ang patuloy na pagkilos at pagkasi ng banal na spirito sa aming kalagitnaan upang sa aming pong pakikinig ay magkaroon po kami ng wisdom, knowledge, and understanding. At higit, Panginoon, sa pagkaunawa, magkaroon po kami, Panginoon, ng hangarin o puso na makasunod po sa bawat mga alituntunin na ibibigay niyo po sa amin, sa ikalalago po ng aming pananampalataya
sa ikalalago po ng kagalakan ng aming kaligtasan at higit Panginoon sa iyo pong kaluwalhatian. Salamat Panginoon, ngayong pinagpapasalamat na po namin, ngayon pa lang ang katagumpayan ng bawat salita sa aming buhay sa hapon pong ito. Sa iyo po ang papuhit pasasalamat Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, lahat po magsabi ng Amen. Kakaupo na po ang bawat isa. Isang pribileyo po na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa inyo sa hapon pong ito. At gaya nga po nung sabi ni Pastor Rolly, kami po ay nagkakilala sa Cari International Pastoral Training. Isa po yung pag-aaral na modular na sa isang taon, 2 beses po yung nagaganap. And yun po, may bahagi ko lang po kaunti ang background po ng aming church. No? Ako po talaga ay anak ng pastor na kung saan ay ang aming aking kinalakihan ay isang Pentecostal church. So yung aking pong father is a Pentecostal pastor. At talaga po na ang aming mga tinuturo at paniniwala noon ay ano niyo po yung prosperity teaching. Kung narinig niyo na po yun, no? And even yung Word of Faith movement. May mga kakaiba kami mga paniniwala. Ang amin pong ebanghelyo nun ay nakafocus sa mga earthly temporal things, sa mga blessings lang. No? Yun yung pinaniniwalaan po namin. Yun yung Word of Faith teaching naman na pwede mong baliin yung kamay ng Diyos sa nais mong mangyari sa buhay mo. No? Yung pag may sapat kang faith ay mapapasunod mo yung Diyos. Na ito po yung very rampant na mga katuruan ngayon. No? Pero nung panahon pong noon na meron nag-abot lang sa akin ng photocopy, Xerox copy lang po yun, ng Doctrines of Grace. Yung tulip, napakasimple lang. At yung photocopy pong yun ay, gamit na. At pangalan din po nung nagbigay noon sa akin ay Pastor Rolly din from Laguna. At yung ibinigay niya po sa akin yun, ito po yung testimony ko, 6 months po ako nag-struggle. 6 na buwan po akong hindi mapalagay. Kasi alam po, truth yun ng salita ng Diyos. Pero, nag-struggle po ako dahil counter yun sa kinalakihan kong katuruan. Na kung saan ay na-realize ko, nakapagpalaya siya. Na nakapagpalaya ko yung ebanghelyo na yun. Ngunit, naging burden siya. Noveleta, sa Cavite City, marami po kaming mga ganoong pagtuturo. Kasi connected po kami kay kaya kung kilala niyo po si Kenneth Copeland, doon kami galing. Kilala niyo po yun? Apo. At talagang doon po yung burden na kung saan ay napakarami po pala naming nailigaw na kaluluwa. At the same time, anong gagawin ko? Kasi paano ko ituturo to sa aking tatay? At nung itinuro ko po ito ay naiwan po ng 60 hanggang 80 na lang. Yung naiwan po sa church, talagang nagsialisan. Pero sa biyaya po ng Diyos, ngayon ay nagpapatuloy po kami sa Reformation. Patuloy pa din nag-reforma. Nung sinabi po sa akin ni Pastor Rolly na magsasalita nga po dito, ay nag-hesitate ako. Kasi bata pa lang po kami sa Reformation 8 years pa lang po kami. 8 taon pa lang po kami nag-reforma, Rolly, this afternoon. At yun po yung 2 Peter 2:11 to 12. So, alam natin na ang kasulatan po ng 2 Peter ay isinulat ito ni Peter sa mga grupo ng mga mananampalataya na persecuted, na scattered. Kasi ito yung AD 62 to 64 na sila ay dumadaan sa matinding persecution from the Roman authorities. At alam ito sa mangyayaring matindi. Nag-scatter na sila sa Asia Minor, yun yung audience, yung modern day Turkey po ngayon, and sumulat po si Peter to encourage them. Bigyan po sila ng kalakasan. Dahil yung opposition sa Kristyanismo o sa Kristyanong pananampalataya ay talagang napakatindi. So, ito po yung sinulat ni Peter upang sila ay mabigyan ng kalakasan. At kung mapapansin niyo po, sabi po dito sa text ko, kinilala po yung mga Kristiyano bilang sojourners and exiles. Ano po ba sa Tagalog yung sojourner? Manlalakbay. Exile, dayuhan. Ito yung parang pagkakakilanlan na binigay po ni Peter sa mga Kristiyano.
Saan nagmula ito, no? Kung babalikan natin ang lumang tipan, ang unang-una na naging sojourner and exile ay si Abraham. Ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham, at sa kanyang pakikipagtipan ay meron pong iniutos muna sa kanya. Ano po yung utos? Na umalis ka sa iyong lupain at ikaw ay pumunta sa lugar na yon na hindi niya alam anong dadatnan niya. Kaya sinabi naranasan ni Abraham na isang sojourner, manlalakbay at dayuhan. Hindi siya taga doon. Pero gayon pa man, yung biyaya ng Diyos ay pinanatili po siya. And even po yung Israel, naging sojourner and exile yung kanilang identity during yung time sa Egypt. Nalala niyo po yun? Ikaroon ng tagtutong. And in God's providence, nandun si Joseph. Sa lahat ng nangyari sa buhay niya, inilagay siya doon upang yung mga pamilya niya mailipat from sa kanilang lupain to Egypt. Naranasan nila maging sojourners and exiles din. At hindi lang nung panahon na yun, even nung time nung exilic period, when they were in Babylon, nasa Babylonia sila, ang identity din nila ay sojourners and exiles. Diyan nakuha ni Peter yung pagbibigay po ng identity sa mga mananampalataya that during that time ay scattered sila because of persecution, and pinapaalala niya sa kanila na kayo ay mga sojourners and exiles na sa mundong ito. And hindi lang sa Old Testament, even in the New Testament, di ba? In-implied din ni Jesus na tayo ay sojourners and exiles. Kasi sabi niya, we are not of this world. Hindi po tayo taga dito sa mundong ito. No? Kahit si Jesus, itinuro niya yan sa atin na tayo ay sojourners and exiles. And even, si Paul, ang sabi ni Paul, our citizenship is in heaven. So tayo dito bilang mananampalataya, yung mga sinusulatan niya na scattered sa Asia Minor are sojourners and exiles. O yung mga tinatawag po natin na manlalakbay at yung pong tinatawag natin na dayuhan. At dito din po talaga nakuha ni John Bunyan yung tinatawag po natin na inspiration to write The Pilgrim's Progress. Kita natin si Christian, yung main protagonist po, yung pinakabida, naglalakbay siya. No? At parang alienated siya sa mga dinadaanan niyang lugar. Sa panahon natin ngayon, na ang ating pong Kristiyanong pananampalataya ay patuloy na inaatake. Meron pa din tinatawag na persecution. No po? At yung pong persecution pong ito ay usually in a form of kritisismo sa Christian faith. And what mostly fuels the criticism ng mga skeptics sa ating Christian faith ay yung tinatawag po natin na scandalous conduct ng mga so-called Christian. Di ba, ang dami pong mga sarap sila ng kapangyarihan, yung mga krusada na ito ay naging mantsa sa ating Kristiyanong pananampalataya at ito yung mga inuulan ng kritisismo mismo. And even sa modern time natin, no? Maraming mga so-called Christians na nagkaroon ng mga scandal. Yung documentary regarding the Hillsong Church. Narinig yung Hillsong, di ba? Putok na putok yan noong 90s, di ba? And doon sa three-part na anong yon na isipin nyo, secular ito, streaming, di ba? At ang documentary na yun tungkol doon sa church na iyon, kung saan ay andun talaga yung sexual abuse, andun po yung iba't iba na mga scandalous conduct from the Hillsong Church. Nung second year college po ako, nag-aaral ako pa noon ng Fine Arts sa PWU. Muntik ako mag-drop, pating kapatid ko, tsaka yung pinsan ko. Kasi yung lahat ng side ng tatay ko, nasa Australia yan eh. Nagkaroon kami ng opportunity sana na mag-enroll dun sa Hillsong College. At ang magiging dahilan namin para makapunta kami doon ay may aalagaan kaming tito namin na matanda na. No? At nung time na yun, na talagang lukong-loko kami sa Hillsong dahil nga, Pentecostal yung background namin. Tutuwa ako, gano'n, ganyan. So, yung pala ay iniligtas tayo ng Panginoon sa maling daanan. Na kung saan, pwede-serban niya pala tayo. So, ibig sabihin lang po, ito yung mga, ngayon, yung mga so-called Christian, sila yung mga kilalang Kristiyano eh.
Tapos may mga scandalous conduct na kung saan ito yung nagpo-fuel o gumagatong, tapos tinatawag po natin na skepticism and also criticism sa ating Christian faith. Pero ano naman yung nagpapatahimik sa mga opponents of Christianity? Na binitay, nilagay sa Roman circus sa gitna ng Colosseum, no? At binitay sila for their faith. At yung mga taong nanonood, nakita yung kanilang composure, na sila ay payapa, na sila ay may kagalakan. At because of that, marami pong naging Kristiyano. Sa testimony nun, 2 babaeng yun. Sino nakakakilala kay Richard Wurmbrand? Di ba may aklat na Tortured for Christ? Yung Romanian na pastor, na tinorture siya ng tinorture dahil sa kanyang pananampalataya. At nakita sa criticism and skepticism sa ating Christian faith. Pero napapatahimik po ang ating mga tagapag-usig kapag nakikita talaga sa buhay natin si Kristo. Kung nakikita talaga sa buhay po natin yung pong tinatawag na biyaya ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan po ng mabuting patotoo. At yun po yung ating makikita dito po sa 2 talata lamang na ito po. At 2 lamang po yung puntos ko. I believe meron akong parang yung slides po. No? 2 puntos lang po ang nais ko ibahagi sa inyo. Una is in verse 11. Ayan niyo po, basahin ko po ulit. No? Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh which wage war against your soul. Yung unang bagay po upang makita sa atin po yung tinatawag natin na patotoo ng nakapagliligtas na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Kailangan po ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo bilang mga sojourners and exiles that is passing through this world. Una po is magkaroon ng inward godly discipline. Ito po yung unang instruction ni Peter sa mga Christians na tinawag ng sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh. Alam ko sa Reform talaga, aral na aral yan sa mga iba't ibang aspeto, no? Di ba, meron pong iba't ibang views when it comes to doon sa new nature natin kay Christ. Meron yung already not yet, meron yung simul justus peccator, may 2 pa, hindi ko matandaan. Pero isa lang ang nagkakasundo doon. Lahat tayo, we still struggle with sin. Taas po yung kamay ng hindi na nag-struggle with sin. Pag nagtaas po kayo, papagawan ko kayo ng monumento po dyan. Lahat tayo. Kahit nakikita po natin, no? Kaya nyo, basahin ko po yung Galatians 5:19. No? Yung mga examples po ito ng mga passions of the flesh. No? Kung meron po kayong Bible, pwede po kayong makisabay sa akin. 5:19. So before binigay yung fruit of the Spirit, ito yung mga tinatawag na passions of the flesh. Sabi po ni Paul dito, 19, now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. Ilan lamang po yan sa mga, kumbaga, listahan ng mga tinatawag nating passions of the flesh. Kasi kagad pag inisip natin pag passions of the flesh, naisip kagad natin sexual immorality. Pero hindi lamang po yun tungkol sa sexual immorality. Yung sinasabing immorality dyan is porneia, anything na yung pong tinatawag nating sex desires that are impure. Mga maguguming kaisipan, mga mahahalay na kaisipan, pangkalooban, yung sexual immorality na act out yan Diba? Pero yung dito, yung kaibahan nito, yung tinatawag nating impurity, akatarsia, is thoughts and desire na madudumi o hindi po kaaya-aya. Tapos sinundan pa ng sensuality. Ano naman ang kaibahan ng sensuality? Yung asalgeia, ibig sabihin naman po ng sensuality, yung ginagawa mo yung act na mahahalay nang wala ka ng regard o wala ka na pong tinatawag o ikaw ay shameless na. Wala nang passions of the flesh.
Idolatry. Anumang bagay na ating tinatangkilik maliban sa Diyos, inuuna natin ay ang tinatawag nating idolatry. Sorcery. Part pa din po ito ng passions of the flesh. Kagad pag naisip natin sorcery, parang pumapasok sa isip natin Harry Potter. Yun po, no? Pero pag sinabing sorcery, ito po yung mga occultic practices, even yung drugs. Pag nagtitrip ka, kasi yung word niya is pharmakeia, may kanilaman sa drugs. And also, kapag ikaw ay, ang isang tao ay iyong kinokontrol, minamanipula, nililin lang, that is sorcery. Pati pala yung pang-i-scam ay sorcery. Ano ba ang sinasabi po dito na passions of the flesh? Enmities. Anong enmities? Ito naman may kinalaman po sa hatred for a group of people. Kaya ang konteksto nito, di ba dito ang time ng church ay may dalawang klase ng tao, Gentiles and Jews. Sinasaway sila ni Paul dito. Pagdating po sa tinasabi nating enmities o yung meron kang pinamumuhian na isang uri o grupo ng tao. Strife. Ano naman kaibahan ng strife sa enmity? Ito naman po yung attitude na argumentative and combative. Nang gusto laging makipagtalo. Kaya minsan po, no? Yung pumasok ako sa Reformation, inaamin ko, pumasok ako sa cage stage. Nagkaroon ng time na nag-cage stage ako. Naging argumentative and combative. Pero nag-repent naman po ako. So, ito po yung sinasabing passions of the flesh. Part ito. No? Yung sinasabing strife. Jealousy. Yung jealousy naman is yung naiinggit ka sa ano yung meron yung kapwa. Anong kasunod nito? Fits of anger. Wala kang self-control sa iyong galit at laging may nasisira. Kapag nagalit ka, no, may nasisira. Nasisirang bagay, o nasisirang relasyon, o anumang nasisira. Yung po yung fits of anger. Passion of the flesh po yan. Rivalries. Ano naman kaibahan nito sa enmity and strife? Yung rivalries naman is yung desire to win over an argument na mayroong political na kadahilanan. So, kasunod po nito ay dissension at division. Ang kaibahan ng dissension and division, pag sinabi namang dissension, ay nagka-create ka ng grupo sa loob ng pamilya, ng iglesia, ng komunidad, yung sinasabing dissension. Pero yung sinasabi pong divisions, ito yung nagse-separate na. Kasi yung word po niya na heresis, intended ito sa mga heretics na lumalabas na doon sa church. Tapos, nanghihimok pa ng iba na masila. Kaya nga, marami mga pagbabawal marami pong mga guidelines sa dyan, no? Yung sa mga false teachers na lumabas sa iglesia, huwag nyo man lang silang kakausapin o papapasukin sa loob ng inyong tahanan. Yun ang kaibahan po ng tinatawag natin na dissensions and division. Yung dissension, sa loob pa lang ng church, may grupo-grupo. Pag division na, o yung dissension o divisions na, ay hihiwalay na yung grupong yan. At manghihimok ng iba. Passions of the flesh po yan. Ano pa? Envy. Alam po natin ito. Yung jealousy, yung po yung meron ka pa lamang inggit, pag envy na, ito po yung it leads to violence na. Mas matindi na kaysa sa jealousy, yung envy. Meron ng act na kung saan ay may hindi maganda pong outcome. Drunkenness, yung sobra-sobrang alcohol, na kung saan naiiwan na po siya sa reckless behavior. And finally, yung huling-huli, dun sa binasa nating talata, orgies, o yung pong tinatawag na riotous living na talaga. Talagang wild na pamumuhay na. And these are all passions of the flesh, na sinasabi naman ni Peter, na kung saan ay ininyo marikpan naman ni Paul. Pero kung titignan po natin, according to Peter, kasi pinapa-abstain tayo, ibig sabihin, there's still a possibility that even though na Christians na tayo, we can fall into this type of sins. Kaya meron pong pagpapaalala si Pedro sa mga mananampalataya to abstain from the passions of the flesh. Yan po yung pagbibili niya
sa ating mga sojourners and exiles na dapat mag-ingat tayo sa ating mga hakbang habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito na tayo ay mga pansamantala lamang. Yun po yung unang bilin. And paano po natin mag-abstain yung ating sarili from these passions of the flesh? At sabi po pala dyan, no? According to Peter, yung passions of the flesh, hindi po passive. Ibig sabihin, nandyan lang na naghihintay sa'yo. Hindi po passive yung mga passions of the flesh. Ang sabi sa teksto, waging war against your soul. Meaning, active siya. Na binabanatan yung iyong kaluluwa. Ang picture ni Peter dito is a military campaign. Hindi po yung mga passions of the flesh na yun ay nagiyan lang at naghihintay para sa iyo, kundi sila ay talagang kumikilos upang silain ng iyong kaluluwa. Ang naisip ko nga pong picture dito, waging war against your soul. Mahilig kasi ako sa mga medieval films. Di ba alam niyo yung siege? Alam niyo yung pagkubkob sa isang fortress o isang kastilyo, no? And then makikita natin sa labas nun ay meron pong napakaraming hukbo na kung saan ay they are armed, meron silang catapult, yung catapult, yung naghahagis ng bako patungo doon sa moob kasi pinalalambot yung pader. May dala silang mga battering ram o yung mga malalaking troso na binabanggalin yung gate para mapasok. May dala silang mga ladders o yung hagdanan doon sa pader. So, yun yung naisip ko dito. Sabi ni Peter dito, yung mga passions of the flesh na ito is waging war against our soul. Aktibo sila na kumikilos sa ating pong buhay. At yung passions of the flesh, ino-oppose niya yung ating soul. And pag binasa po natin, pag pinag-aralan po natin, ano yung soul na yun? Ano yung kaluluwa? Napakarami pong teksto. Hindi ko lang po sinama. Ngunit yung soul ay pumapatak ayon sa Biblia. Ito yung faculty of the mind, the will, and the emotion. Yung soul mo, pag sinabi ng Bible na soul, it has to do with your intellect. It has to do with your decision making. It has something to do sa mga bagay na nararamdaman mo. The mind, the will, and the emotion. And if we allow, pag hinayaan po natin at pinabayaan po natin yung tinatawag na passions of the flesh na ito, ang mangyayari po, it will occupy our mind. It will conquer our will. At ano pong kahulihan nito? Our emotion will surrender. Nalala niyo si David? Wala siyang ginagawa. Ng mga panahon na nakita niyo si Bathsheba naliligo. Ewan ko nga lang ba po, bakit walang bubong yung mga banyo nun? Diba? Kasi nasa taas siya, tapos nakita niya naliligo, ba't walang bubong? No? Hindi natin alam. Hindi ko alam kung ba't ganon. Pero nakita niya, naglaro muna sa kanyang isipan, nabuo sa kanyang kalooban, linanong yun, patatawag. Huling-huli, yung kanyang emosyon ay bumigay na. May patawag si Bathsheba, nagkaroon ng pagkakasala, naging miserable ang kanyang buhay. Sabi po dyan, passions of the flesh is waging war against our soul. At yan po yung pagbibilin ni Peter sa atin. Mag-abstain tayo sa mga bagay pong ito. In the Pilgrim's Progress, yung battle ni Christian at ni Apollyon, naalala po ninyo? Yung sinabi sa akin ni Pastor Oli na kailangan related sa Pilgrim's Progress. Nabasa ko na siyang napakatagal na. Kaya nangyari tuloy, nagbasa ulit ako ng Pilgrim's Progress. Ano po? At naalala natin na yung isa sa paglalarawan ng battle na ito is yung battle ni Christian at ni Apollyon. It is a vivid allegory of the reality of the spiritual warfare na mababasa naman natin sa Ephesians chapter 6. At makikita po natin doon, yung kalaban, si Apollyon, alam natin, which symbolizes Satan. From Revelation 9:11, ang ibig sabihin ng Apollyon is the destroyer, ang tagawasak. At sa pakikipagtunggali pong ito, makikita natin si Christian is equipped
Yung tinatawag po natin na helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith. Tama po? Nalala ninyo? Saan niyo nakuha yun, mga armor na yun? From the palace, beautiful. So, naka-ready na kagad siya, no? And alam natin, yung palace beautiful dun is a picture of the church. At ready po siya sa pakikipaglaban. Dala-dala niya yung mga baluti po na ito from palace beautiful. At ito yung nag-protect sa kanya from the attack of Apollyon. At yung makapapansin po natin, yung pakikipagtunggali nila ay mahaba at matindi. Yun yung pagkaka-describe dun sa literature eh. Hindi saglit lang, mahaba. At talagang matindi yung labanan nila. At yan ang sumisimbolo sa ating spiritual warfare na hindi talaga madali. Hindi po madali na manalo sa spiritual battle. And during their battle, si Apollyon, nasugatan niya si Christian. Tama ba? Kahit na meron pang baluti, nasugatan pa din si Christian. Ibig sabihin naman po, kahit na yung pinakamatagal na o nakikita natin na ginagamit ng Panginoon ng mga mananampalataya ay pwede pa din mahulog sa pagkakasala at masugatan sa pakikipaglaban pong ito. Pero sa kabila po nito, nanalo po si Christian dahil ginamit niya po yung kanyang sandata na espada, which is the sword of the Spirit na sinasabi ng Ephesians 6:17. And after the long battle, nakatanggap po si Christian ng strength from above. Nakatanggap pa din po siya ng kalakasan pagkatapos nito, symbolizing how God refreshes and restores those who endure yung mga spiritual battle po na ito. And in the end, si Apollyon, he flees. No? Tumakas siya. Showing that Satan cannot stand the power of God's word. And from this allegory, na kinuha din naman, hiniram din naman ni John Bunyan ito sa mga biblical truths, mula po dito, sa pagkakakita natin ng battle ni Apollyon versus si Christian, ano po makikita natin dito? Doon natin maintindihan yung how can we abstain from the passions of the flesh. At ito yung kinakailangan na meron tayong inward godly disciplines. Nagpapatuloy po tayo yung tatlong bagay po yan. Kasi lahat yung suot niya, breastplate of righteousness, helmet of salvation, yung sword of the Spirit. Saan nanggagaling yun? From the Word of God. At saan nanggagaling po yung kalakasan na binibigay ng Panginoon sa ating pakikinig sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. At meron din pong value pagdating po sa tinatawag nating pagsusubid ng laman or fasting. Yung fasting naman is not just food and water. We can fast social media. We can fast kahit yung bibig natin, pwedeng i-fast. Kasi minsan yung bibig natin, yung dila, ang pinakamahirap kontrolin. Maliit lang siya, pero sabi nga parang apoy na pwedeng sumunog ng buong kagubatan. At maliit lang siya, pero timon siya na nagpapasunod kung saan pupunta yung barko. So, ito pong mga simpleng bagay na ito ay pagpapaalala sa atin na may reality talaga ng spiritual warfare or battle sa ating Christian life. Alam niyo nung nasa Pentecostal kami, may overemphasis kami dito. Kung ano-ano yung understanding namin tungkol dito eh. Nililiteral namin na may talagang sword of the Spirit. Marami mga mystical practices kami noon nung wala pa kami sa Earth World. At naiintindihan ko po na napakasimple lamang pala ng spiritual battle. May overemphasis and underemphasis po dito. Pero dito ay pinapaalala sa atin na kailangan sa araw-araw na ating pamumuhay, lifestyle, kagaya nung pag-uusapan namin kanina ni Pastor Rolly, yung pong tinatawag ng mga disciplines na ito. The discipline of prayer, meditation of the Word of God, and yung ating fasting, o yung tinatawag po nating pagsusupin. Pag wala ang mga bagay pong yan sa ating buhay, doon po tayo nagiging mahina. Di ba sinasabi din sa Galatians, yung spirit tsaka yung flesh kontrapelo yan eh. So kung wala yung mga spiritual disciplines na to, lumalakas yung flesh at nanghihina yung spirit. But if meron tayong inward godly discipline na ito, ay matutulungan tayo to abstain from the passions of the flesh.
Kaya sa hapon pong ito, kamusta? Walang masama na tayo ay busy sa marami tayong ginagawa for the ministry. Pero ang tanong, yung personal na tinatawag po natin na pakikinig sa Panginoon, kamusta? Maraming pagkakataon po, at alam natin, napakasimple nito. Parang ano lang ito basics lang ito ng Christianity. Ngunit minsan, dito po tayo nagkukulang. Na ito. Tayo po ay bigyan ng Panginoon ng biyaya na makapagpatuloy sa mga inward godly disciplines na ito. Yun po yung una na pinagbibili ni Peter sa mga na inward godly discipline. Dahil ang pagbibilin po dito ni Paul sa mga mananampalataya as sojourners in exile is to keep their conduct honorable among Gentiles. Yung kanina ay pangkalooban, ngayon naman ay panglabas. Pag sinabing deportment ay pakikitungo, o ito po yung mga asal o mga conduct ng mga Kristiyano na mabubuting gawa ng mga mananampalataya. Napansin niyo po, talagang kaagapay na kahulugan. Ang mga Kristiyano na tinatawag na evildoers dahil pinapakatangan sila ng mga pagan. Sabi sa kanila una, sila ay mga rebelde sa gobyerno. Pangalawa, sila ay mga cannibal. Nasa Acts lahat to. Pangatlo, sinasabi na sila ay nagpa-practice ng immorality. Alam niyo saan lahat galing yon? Una, di ba kasi ang confession natin is Jesus is Lord. Ang kauna-unahang confession ng Kristiyano, bago pa nagkaroon ng 1689 London Baptist Confession of Faith, 1647, at iba-iba pa pong confession, ang unang-unang simpleng confession ng mga mananampalataya noon ay Jesus is Lord. At yun ay laban sa iniutos ng emperador na dapat walang ibang Lord, kundi si Caesar lang. Kaya nun, pag nagpabautismo ka, i-confess mo yan, Jesus is Lord, nanganganib ang buhay mo nun. Kasi, you will be viewed as a rebel. At sabi dito, ito yung panglang, nagsumbong, cannibals pala yung mga Kristiyano na yan. And alam natin that is ridiculous, no? Pero lahat na lang siyempre ng paratang sa mga mananampalataya binibigay. At ito ba isa? Sila ay nagpa-practice ng sexual immorality, honorable conduct or good works. I-counter ninyo yung mga maling paratang na yan. I-counter ninyo yung mga tinatawag na fake news na yan laban sa inyo. Paano? Yung pong magkaroon ng outward godly deportment. Sa panlabas, makita ang ating makadiyos na pakikito bibigay ng time para sa mga widows and orphans na binabaliwala na lang lang. At yung mga good works na ginawa ng mga Kristiyano. At nagkaroon po ng tinatawag na taggutom at kahirapan. Nagtulong-tulong yung mga Kristiyano. Fair. Nang si Christian at si Faithful ay nag-arrive sa Vanity Fair, anong unang naging nangyari po? Anong ginawa sa kanila? Pinagtawanan sila. Iba sila magsalita, iba silang manamit, iba sila. Yun po yung unang naging treatment sa kanila. They mocked them. Nagkaroon ng panlilibak sa kanila. Ano ba? Inakusahan sila na troublemakers. Bakit? Kasi hindi nila tinatangkilik yung mga makasanlibutang produkto doon sa Vanity Fair. So tinawag silang troublemakers. Hindi sila nagpatronize sa mga pleasures ng world na meron doon. And also, he was put, si Faithful, sa unfair trial and nasentensyahan siya ng kamatayan. Pero makikita po ninyo sa kabila ng terrible treatment na ito kay Christian at kay Faithful, they remain honorable in their conduct by speaking truthfully and by refusing to retaliate. Sinabi lamang nila yung katotohanan at hindi po sila gumanti whatsoever. And nakita po natin si Faithful nung namatay, sinundo ng chariot of fire, dinala siya sa kalangitan, at ano niyo po naging effect na to? Ito yung maganda. Dahil sa pangyayaring yan, na-convert si Hopeful. Dahil sa kanilang tinatawag na kanilang outward godly deportment, may isang hopeful na na-convert at naging mananampalataya. Kaya ano po makikita natin dyan? Kagaya ni Christian at ni Faithful, we must keep our conduct honorable as sojourners and exiles in a world that opposes God.
At ano yung mga honorable na conduct na yan? Basahin niyo yung buong chapter na yan ng 2. Yung mga sumunod, lalo. Andun yun, paano tayo pakikitungo sa ating kapwa. Yung mga practical applications po niyan. Kaya kagaya po ni Christian at ni Hope, ni Christian at ni Faithful, yan po yung pagbibilin ni Pedro sa kanila bilang sojourners and exiles at pagbibilin din po sa atin. Even when we are mistreated or falsely accused, we must respond from an honorable conduct. Kagaya ni Faithful in the early church, yung honorable conduct nila despite persecution was used by God as an evangelistic tool for the salvation of the lost. At alam niyo po, kahit hindi tayo makatagpo ng justice sa mundong ito from unfair treatment because of our faith, ano ba sabi ng teksto? Glorify God on the day of visitation. Even if we haven't found justice from unfair treatment in this lifetime, according to Peter, sa day of visitation, pagbabalik ng Panginoon, He will vindicate us. Sa day of judgment, ang Panginoong Jesucristo, i-reward itong mga tinatawag po natin na mga unjust na treatment sa atin at maging yung mga nag-persecute po sa atin, sila po ay luluhod at sila po ay magpapahayag na si Kristo ay Panginoon. Mangyayari po yung sinabi dyan ni Peter that they will glorify God. Alam niyo sa aming street evangelism, katakot-takot yung karanasan din ang aming naranasan. Alam niyo po, mayroon kami street evangelism every second and fourth ng week. Sa hapon po, tapos ng aming pananambahan sa umaga, sa hapon ay mayroon po tayong mga outreaches in street evangelism. Samot-sari pong nararanasan natin sa street evangelism. Nangangaral po tayo sa matataang lugar, kagaya ng palengke, nangangaral po tayo doon sa parke, nangangaral po tayo doon sa oval field, maraming namamasyal. Yan po, nag-street evangelize po tayo dyan. At naranasan na po namin na alimurahin. May time pa po na may procession na dumadaan. Nag-handout kami ng procession. Handout po kami ng trucks. Hindi naman kami kasi para at least hindi major district lang. Nagbigay kami ng truck sa lahat ng pila-pilang tao na may kandila. So may kandila sila sa kabila, gospel truck. At yung nangangasiwa ng prosesyon, siya po ay isang napakalaking lalaki. Pero siya ay binabae. Nakalaki niya. Pinunit po yung trucks. Mas binato sa mukha ko. So, yung mga ibang kasama namin, especially mga bagong kasama, nagalit. Pero pinakalma ko lang. Tapos kwento ko sa kanila paano namatay si Timothy according to history. Alam niyo paano namatay si Timothy according to church history? Procession din. Nangaral si Timothy. Ang ginawa, binato siya hanggang sa namatay. Sabi ko, trucks lang yun, papel lang yun. Hindi pa naman bato. Trucks lang yun, maliit pa lang na portion yun na. Pero grabe po, talagang ang mundo ay galit sa gospel. Talagang samot-sari yung mga nakakanasan, papagulungan ka ng lata. Ano-anong ginagawa po ng mga nasa sa libutan pag pinapangaral yung nai-irritate yung ano nila eh. Nai-irritate yung spirito nila eh, no? Pero, yun nga po, kalakasan sa atin ito, na sa kabila po ng mga aming pag-uusig, kailangan meron po tayong outward godly deportment. At di mo magagawa yan kung wala ka din ng inward godly discipline. Ito yung dalawang bilin. Napakasimple lang po na pagbibilin sa bawat isa sa atin bilang sojourners and exiles. Hindi po tayo maglalagi sa mundong ito. Kaya yung ating dapat na gawin habang tayo naghihintay para makarating tayo doon sa Celestial City, itong dalawang ito, napaalala sa atin ni Peter. Huwag nating pabayaan yung araw-araw na pakikinig sa Panginoon, yung ating mga spiritual disciplines. And pangalawa, sikapin po nating mamuhay na mabuting patotoo sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. As we come to the end of this message, let me ask you a few questions, no? Reflections lang. Will you embrace your identity as a sojourner and exile
or will you conform to the world? Will you abstain from the passions of the flesh, or will you allow the desires of the flesh to rule you? Will you live honorably in order to glorify Christ in your daily life, or will you live selfishly and bring shame to His gospel? Kaya ano pong takeaway natin dito? Ano po yung aplikasyon? Ano po yung ating hamon sa hapon pong ito? Tayo po ay mamuhay ng may kabanalan at karangalan bilang mga manlalakbay at dayuhan tungo po sa ating makalangit na tahanan. Magagawa natin yan sa biyaya ng Diyos at para sa Kanyang kaluwalhatian. Tayo po sumandaling yung po at manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, aming pong Ama na nasa langit, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong banal na salita na patuloy po namin pinagsaluhan sa hapon pong ito. Salamat po sa mga pagtuturo, sa mga pagtutuwid, sa pagbibigay po ng kalakasan para po sa aming Kristiyanong pamumuhay. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkukulang po na aming napagtanto mula po sa aming mga napagbulayan. At tulungan niyo po kami, Panginoon, ng ayon sa iyong biyaya, ay magampanan po lahat ng ipinagbibigay niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng consistent spiritual discipline sa aming daily life upang, Panginoon, kami ay maging matibay sa spiritual na pakikipagbaka na aming kinakaharap po habang kami ay dumaraan po sa mundong ito. At gayon din, Panginoon, dalangin po namin na ang aming buhay ay patuloy po ninyo na gamitin para sa iyong kaluwalhatian. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging mabuting patotoo sa aming pong ipinahahayag ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, sa ikaliligtas din po ng aming mga mahal sa buhay, ng aming pong mga kasamahan sa trabaho o sa paaralan, aming mga kapitbahay, sa komunidad po na aming ginagalawan. Ay tulungan niyo po kami, Panginoon, sa inyong biyaya na mamuhay po ng may pagluluwalhati sa Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesus. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin sa hapon na ito ay patuloy, Panginoon, na naluwalhati ka. Nakita po namin ang iyong kaluwalhatian at ang iyong pong kapangyarihan at ang iyong presensya ay aming naranasan. Kaya sa iyo po namin itinataas ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, aming Ama. Lahat po ng ito ay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, puri sa Diyos, minsan narinig natin sa hapong ito. And of course, ibitan ko muli si Pastor LA na muli pong tumayo sa ating pulpito. And pwede bang patulong na natin or doon na lang po. Di ba? Hindi yung so we will have a Q&A. Sabi ko sana yung portion. Okay. So any questions are welcome po. With regards pa rin sa ating tema, at the same time sa mismong naging message ni Pastor Elise natin. Of course, with the guidance of our pastor. So, yeah, any questions, pwede po kayong mag-raise. Sige, magtanong po. Pwede.
Question po. Regarding po dun sa Hillsong, in behalf po dun sa ano po kasi, yung tungkol po sa Hillsong, kapag ka po ba inaawit pa rin siya ng mga halimbawa mga mahal ko po sa buhay na hindi ko po kabilang dito sa church, considered po ba na nagkakasala ako kasi hindi ko sinabi yung truth sa kanila? Or kailangan po ba simulan ko yung sa... paano ko sisimulan na sasabihin sa kanila na mali yung awitin pa yung mga ganun sa iglesia na kinabibilangan nila? Mukhang may awit ang Hillsong dito. Okay po. So, unang-una po kasi yung Hillsong, yung mga awitin po nila, dapat talaga hindi na inaawit sa loob ng iglesia. And number one, they're not preaching the true gospel ni Christ. Marami po sa mga katuruan nila ay laban sa aral ng Biblia, na kung saan minsan maganda naman yung lyrics, maganda naman yung pero hindi na tayo dapat mag-associate pa sa mga ganong klase po ng iglesia. Kasi we can send a wrong message sa ating church mismo na okay lang tayong kumanta niyan. Tapos malaman natin yung katuruan nila, okay din lang pala yung katuruan na yun. Kaya kami po, pinili namin sa church na hindi na po gamitin yung mga awit na yun. Yun ang unang-unang reason. Dahil sa kinikilala natin na hindi po gospel talaga ni Christ yung ipinapangara sa iglesia ngayon. Pangalawa, kita din po sa iglesia ngayon na napatunayan din naman na marami po mga dinabanggit ko kanila yung mga scandalous conduct. Ang talaga pong nag-start ng Hillsong Church ay yung tatay ni Bobby Houston. Yung tatay ni Bobby Houston, na dati kaming affiliated din po as AG, ay kahit nung namatay na siya, napatunayan na mayroong mga sexual abuse na ginawa siya. And then nagtuloy-tuloy yung church, hindi na din yun. Nanganak pa din ng mga ganong uri ng kasalanan. So, hindi na po tayo dapat umawit ng mga kanta nila dahil sa unang-una, ang mga tinuturo po nila ay labag sa sinasabi ng Ebanghelyo o ng Biblia. Pangalawa, ayaw po natin na ang ating iglesia ay mga member especially ma-confuse. Hindi po magiging beneficial kung kakantayin pa din natin yung mga kanta nila kasi pwedeng ma-confuse sila at maligaw pa din sa mga aral na itinuturo po nung pinagmulan ng mga awitin po iyon. No? Pag kung kasalanan ba kung hindi mo sasabihin? Eh, sabi po ni James, siya nakakaalam ng mabuti, hindi ginagawa. So, magiging challenge talaga. Ito po, base din sa karanasan, sabi ko nga po sa inyo, meron kaming more than 300 members dati. Pero nung kami po ay talagang umpisa ng reformation sa church, biblical reformation, at yung mga bagay na yun ay nawala, ay talagang yung church po namin ay from 300, naging 60 to 80 people na lang. Parang malungkot siya pag tinignan mo. Pero, kasi, test din po yun eh. Sino talaga yung kikilala sa truth ng Word of God. So, kasi dati, full band din kami. Full band yung ano namin. Hindi ko naman sinabing tanggalin niyo po kami. Hindi naman po yun. Ako po naglalig ng band namin dati. Pero nakita namin yung simplicity ng congregational singing. So, ba't pa natin pahirapan yung ating sarili? Bago ito lang naman yung sinasabi ng Biblia. Mas naging simple po yung buhay namin. Kaya lang, dahil nga marami kaming ministries dati. Meron pa kaming dance ministry, meron pa kaming theater ministry, meron pa kaming... Dami!
parang entertainment yung church eh. Pero lahat yung binitawan po natin kasi nakita po natin ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya yun po. So, dapat paalam po natin kasi maaaring makaligaw po yung mga ganyang uri po ng mga awitin. Marami naman pong magagandang awitin. Kagaya ng mga hymnals na yan, kung saan ay very sound yung doctrine, tapos yung mga nagsulat pa, mga talagang yung iba nagtapos na, napatunayan na hanggang huli, mga mananampalataya. Ibig sabihin yung nagsulat ay yung buhay nila ay mayroong patotoo din sa mga sinulat nila. Mas maganda po yun. Yan. Thank you. Sir. Ito, tatandaan niyo po ito. Yung mga awitin sa pagsamba. Masyadong magaan yung nagiging issue kung kakatayin ba o hindi. Sa karamihan ng mga churches ngayon. Gusto kong sabihin sa inyo na yung awitin, tugtugan sa pagsamba, pinatutungkol mo yan sa Diyos. Ang Diyos ang iyong inaawitan, ina-express sa pamamagitan ng kanta na yan. Ang tanong lagi, tinatanggap ba ng Panginoon yung mga expression na yan? Kasi kinasanayan kinagawian, parang lahat acceptable, so okay na rin yun. Pero kapag inaral mo talagang mabuti, may tatlo kang dapat laging titignan sa mga awitin o mga kinakanta sa church. Ang una, sino ba ang sumulat? Basta kanta ka ng kanta, hindi mo pala alam kung sino sumulat. Ano yung kanyang buhay? Mananampalataya ba talaga yan? O kasi kinasanayan na tinanggap ng marami. So, una yun, sino yung sumulat? Pangalawa, kung alam mo na kung sino yung sumulat, yung lyrics o yung message ng kanta. Baka kanta ka ng kanta, hindi mo naintindihan yung lyrics ng kanta. Ano bang mensahe na binabanggit doon? Meron bang, dapat may ganun. At yung pangatlo, yung instrumento, yung ginagamit, at paano siya ginagamit. Ang nangyayari, baka mamaya, mas malakas na yung instrumento kaysa doon sa kumakanta. So, tatlo lagi ang papansinin ninyo. At tatandaan ninyo, ginagamit o kumakanta ka sa Panginoon, yung kantang yan, kinakanta mo sa Diyos na dapat tumanggap ng tunay na pagsamba. So kung hindi mo ginagawa yan, nagkakasala ka. At yung iglesia na gano'n na lang ang nangyari, dahil tanggap na ng lahat, kinasanayan na, at kapag pinuna mo, yun, may criticism. Diba? Kasi kinasanayan kinagawian, naging lifestyle. Pero tungkulin ng iglesia na turuan ang mga miyembro, ano ba yung kanta, ang tugtog na ginamit, at yung sumulat. Kung may dadagdag ka pa, basta makakatulong doon sa... Kasi kung minsan may mga kanta at tugtugan na nagpaikot-ikot na lang sa church No? O, nagchichanting na lang. So, manghilabot tayo kasi inaawit mo yan sa Diyos. Ang Diyos ang tumatanggap niyan. Ang nangyayari kasi, nakadepende tayo doon sa tao. Hindi, maganda kasi yung tono. Tapos, madaling tandaan, paulit-ulit. No? Ano ba yung kanta na lagi? Nainis ako nung kinakanta I'm trading my sorrow. Parang gano'n. Yes, Lord, yes. Sabi ko, anong biblical doon? Hindi, mas maganda pa, basahin mo yung mga hymn, mga lyrics.
So, hindi ko may tuturo lahat kung ano yung mga kanta na dapat kantahin o hindi dapat kantahin. Tayo mismo magsiyasat sa ating mga kinakanta. Dagdag ko lang din po. Yung nagkaroon po ng reformation sa aming church, sa pagtuturo nga po ng mga nila Pastor Rolly, Pastor Dennis, yung mga iba pa po na naging kaibigan natin. Yung nakita ko sa worship na tumatak sa isip ko, tinanong sa akin, sa pagsamba, sino ba dapat ang nasusunod? Yung sinasamba o yung sumasamba? Siyempre dapat yung sinasamba. Pero maraming pagkakataon, ang nasusunod yung mga sumasamba. Di ba po meron na tayong scripture na malinaw na pinapakita paano lang yung simplicity ng worship, even yung sa New Testament, yung New Testament worship. Bakit may mga ideas pa tayo na patayin natin yung ilaw para mas lagyan natin ng lightings tsaka pag machine. No? Pag naisip po natin, tao ang nasusunod po doon. Hindi ayon doon sa sinabi ng prescribed ng Diyos na worship. No? Tandaan po natin yung worship is seryosong usapin nga yan. Sabi ni Pastor po, mangilapot. Kasi diba yung si Nadab and Abihu ba yun? Worship ang issue doon. Si Abel at kay Cain, worship ang issue doon. Marami pong mga issues about worship na deadly. Kumbaga talagang ang Panginoon ay na-offend, no? Kaya isang kanta, pagpili ng kanta, tama po yun. Huwag tayo basta kanta dahil popular, dahil madaling kantahin, dahil catchy. Maniwala po kayo, galing na din po kami dyan. Iba po yung simplicity lang ng mga old hymns din. Nakita natin, graduate na ng mga Kristiyano yung nagsulat niyan. Yung mga sinulat ay biblical, no? At pag nagkantahan, hindi po yung cymbals yung pinakamalakas. Pag ganito, yung congregational singing, boses ng Diyos, ng tao. Ayan nga po. The Lord is in His holy temple. Let all earth be silent before Him. Ayan. So, yun po. Pas LA, Pastor Ivani. Regarding po na nasabi mong simplicity, meron lang po akong nais iklaro. Doon po sa Exodus 20, nakaraan lang po namin Bible hour ng nakaraan linggo. Tanong ko lang po, ay meron po ba itong kaugnayan doon sa sinasabi po ng Panginoon? Doon sa last verse na huwag mo ikat yung bato, huwag mong tapyasan, sabi niya doon. Kung gagawin, po siya yung temple, yung po, sambahan. May kaugnayan po ba doon sa sinasabi niyong simplicity na gusto ng Diyos na yung pagsamba sa Kanya ay huwag pakikialaman ng tao. Just simple. May kaugnayan po ba doon? Sa akin po kasi yung pinagmumulan ko ng simplicity, ang pinagmulan ko po doon, ba't ko sinabi yun? Yung pag-aralan natin yung sa New Testament, although wala namang clear na program paano, pero we can see there na andun lang yung reading ng scripture, prayer, yung singing of psalms, hymns, and spiritual song, preaching. Doon po ako nagmumula. Doon sa pag sinabi kong simple na lang. Kasi minsan nga po, kasi kami din dati, ginagamit namin mga verses sa worship from the Old Testament with cymbals and drums and then Psalms 150. And then narinig ko nga po may nagturo. Di sabayan na din natin ng pagbitay sa mga kalaban. Kasi yung context nun sa Psalms doon ay spoils of war po yun di ba? Tsaka wala na po yung pageantry ng Old Testament na mga yung sa temple, yung mga ganun po. Wala na yung pageantry doon kasi lahat yun foreshadowing lang ni Christ. Nangyari na lahat kay Christ. Hindi na kailangan ulitin po yun. May mga bagay na nandun. So doon po ako nagmumula pag sinabi kong simplicity. Na pag binasa natin sa mga epistles, how they worship, although wala namang liturgy talaga, na
solid na programs na makikita natin, opening prayer, ganyan. Wala po. Pero yun lamang yung mga kitab nating mga bahagi doon, yung elemento na yung communion, yan po. Yun yung pinagbabasihan ko po. Yung sa Exodus 20, sasagutin po ni Pastor Loren. Hindi ako po sumagot ng hindi. Yung bato ay pagtapyasan. So specific yung commandment ng Panginoon. Kung ano nang inutos, yun ang gagawin. So pag nagdadagdag ka na hindi niya inutos, mananagot ka. So ganun. Speaking of simplicity, ang nakita kong simpleng tagpo ng pagsamba dun sa panahon ng Eden, yung relationship ng tao sa Diyos. Napakasimple nun eh. Wala dong binanggit na nung hindi pa nahulog ang tao sa kasalanan. Wala namang binabanggit doon na altar o dambana para mag-meet ng pagsamba. Wala rin binanggit doon na mountain na kailangan nandun ka sa mountain para tagpuan ng pagsamba. Wala rin tabernacle eh. Nakatulad dun sa inutos ng Panginoon kay Moses. Wala nun eh. Wala rin physical temple dun sa sa Eden, sa garden worship, walang temple. Pero nung dumipas sa mga panahon, kailangan mangyari yun para ipakita gaano yung gap ng tao sa Diyos, paano makalapit ang tao sa Diyos, yung pagkabanal ng Diyos. Pero pagdating ng New Testament, tignan niyo mabuti. Ako lagi ko iniisip to yung mga believers, ang sabi ni Paul, you are the temple of the Holy Spirit. So hindi itong pulpit na to. Hindi itong stage na to. Your body. Lahat ng iyong pagkatao. Ganun kasimple eh. Bakit why we bother so many things na galing sa mundo na hindi ka makasamba pag wala yun? At pagdating sa Revelation chapter 21, o chapter, I forgot the exact chapter and verse. Ang sabi doon sa tinatawag na Celestial City, ang kanina umaga, sabi ko naman, City of God, parehas lang yun. So, ang makikita mo, sabi doon ay wala ng templo. There's no physical temple. Sapagkat ang tao at ang Diyos ay nandoon sa ipag-ugnayan. Wala nang, parang bumabalik doon sa Garden of Eden. That's how I view the simplicity ng isang pagsamba sa Panginoon. Kaya nga pag kayo sasamba, individual, hindi mo naman, kung meron ka, hindi ko binabawal, magpatugtog ka dyan ng accompaniment. Pero kung sasabihin mo hindi ka makasamba kung walang accompaniment. At ganyan din sa church. Kanina nga umaga, nagloko yung, yung data, yung signal. So kumanta tayo, a cappella. So, wag mong pahirapan ang church, kami bilang mga pastor, na magkaroon ng simpleng pakikipag-ugnayan sa Panginoon sa pagsamba. Ang sabi ko nga nung sinimulan itong church na ito, 20 years ago, meron lang tayong Biblia at ang kanyang spirito, sapat na yun para makasamba tayo sa Kanya. Thank you. So, nandito po ako sa kabilang side kasi nandito yung magtatanong. May question po dito, sabi, as an exile, how can we maintain a sense of detachment from worldly values and priorities while still engaging with and loving those around you? For example po yung sa workplace or sa school na pro-LGBT.
So, paano natin siya babalansin sa ganung setting? Siyempre, tahasang sagot dyan ay hindi tayo makikibahagi. And we will suffer for that. Yun po yung sagot talaga doon. Na hindi tayo makikibahagi. We are not to compromise yung ating mga pinaninindigan. Magsasuffer po talaga tayo. Pero again, hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. So, kagaya po sa, example, may mga anak po ako na pumapasok sa secular na eskwelahan at may mga gawain minsan na laban sa ating Kristiyanong pananampalataya, magsasuffer yung grades nila, tayo magagawa po. Kaya ngayon we are sojourners and exiles. Mararanasan po talaga natin yung mga bagay na yan. Pero maalala natin sinabi ng Panginoong Jesucristo, magalak po tayo. Hindi isang bagay ito na ating ikalungkot kasi ito nga yung pruweba na tayo ay na kay Kristo. So yun po yung magiging diretsong sagot. Hindi tayo magpo-compromise and we will take the yung tinatawag na consequence ng Quickly lang, katulad ng mensahe kanina ni Pastor L.A., yung sitwasyon ng mga believers yung sa exile, sa panahon ni Peter sinulatan. Mahirap. Makita nyo kung ano yung pinayo ni Peter na rinig natin. So sundan natin yun, mga kapatid. Alam ko hindi madali. Kailangan natin patuloy na magbabad sa panalangin, sa pag-aaral ng kanyang salita. Actually, magaang pa ako magaang pa nga yung mga nararanasan natin compared dun sa mga, early church. Itong bansa po natin, magaang pa yung ating mga nararanasan na pag-uusig dito. Katulad sa mga bansa na talagang bawal yung mag-gather ng ganito, hindi pwede ang Bibles. So parang encouragement din lang po na... Tawagin mo siyang sir. Okay. Na tayo ay sojourners and exiles. Maging komportable. Saglit lang, may babasahin lang po ako. Tapos, kayo na sumagot kung komportable ba ito. Ito ang sabi, Hebrews chapter 11 verse 36. Ang iba'y nagtiis ng pagkalibak at pagkahagupit at maging ang mga tanikala at pagkabilang inaapi na sa mga yon hindi karapat-dapat sa sanlibutan. Sila'y nagpalaboy-laboy sa mga ilang, sa mga kabundukan, sa mga yumi, at sa mga dungga sa lupa. So, komportable ba ito? Kaya nga ang comfort ng sumulat ng Hebrews, tuloy natin, chapter 12, verse 2. Ang sabi dito, kaya't yaman napapalibutan tayo ng ganong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin, at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay pa natin. Kailangan inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus, hindi inalinta ng kahihiyan at siya'y naupo sa kanan ng trono ng Diyos. So sa panahon na merong ganong kaganapan sa atin, masdan mo si Jesus. Masdan mo si Jesus. Yung tanong po kasi, paano mo mababalanse yung komportableng pamumuhay at yung pagiging sojourners and exile? Wala po sa kamay natin yung pagbabalanse nun. Kung bigyan man tayo ng Panginoon ng seasons na komportable yung buhay. Kasi parang ang hirap maging Christian kung yun lang yung pangako ni Jesus In this world, you will have tribulations or trouble. Pero hindi natapos doon. Sabi niya, but take heart, I have overcome the world. So ibig sabihin yun yung comfort po natin
Anuman mangyari sa buhay po natin dito, ay meron po tayong kasiguraduhan ng mas magandang bayan. Yung meron tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan kay Kristo, yun ang importante. Kung bigyan man tayo ng Panginoon ng komportableng buhay dito, salamat. Kung hindi pa din, wala po tayong karapatang magreklamo dahil hindi niya ipinangako yon. Sabi niya pa nga ay krus ang ating baba na kung saan ay tinuro po ng prosperity gospel that when you are in Jesus Christ, you will have a very wealthy life, yan, no? Yung healthy, lahat yan, mga pangako. Pero, yun nga, pandilin lang po ng kaaway yun, no? Hindi po yun ang ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo. Krus ang ating babatahin po. Pero maliit lamang po yun, o hindi yun maikukumpara doon sa libreng kaloob na natanggap natin kay Kristo Jesus. At yun po yung kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. So yun po siguro, nasa kamay natin to balance. Kasi yung binasa context kanina, pag inangat mo yun, ang makikita mo naman doon, paano sila nagtagumpay. So binabalanse lang. So may pagtatagumpay sa mga tinawag para magtagumpay. Oo, si David at sila Jephthah, no? At meron din sa panahon ng pag-uusig, hindi talaga komportable. Pero yun na nga, ang pinaka at comfort natin sa buhay ay si Jesus, ang Panginoon. Okay? So follow-up. Ito po follow-up po din sa first question. So kung as a individual, hindi tayo magkakompromise as Christians, ito naman as a church. So how can the church support and encourage one another as we live as sojourners and exiles in this world? Paano ma-encourage? Encourage one another. Na we are in exile and we are sojourners and exiles. Since we as individual Christians, hindi natin pinakompromise yun. Isa lang po pumapasok sa isip ko na verse. Yung sa Hebrews 10:24-25. Yung huwag nating pababayaan yung pagtitipo ng isa't isa. Kasi nga kapag ka nasa secular na mundo tayo, parang nag-iisa tayo eh. Pero kapag ka nandyan pong church, we encourage one another to prayer, reminder ng God's Word, no? Ano man yung maibigay nating support sa isa't isa, ay makakatulong po yun, no? Para makatawid po tayo sa mundo pong ito. So yun po. Paano, di ba? Paano yung tanong? Encourage yung isa. Siguro sundan na lang din natin itong Colossians 3:16, sabi dito. Colossians 3:15 muna. Maghari sa inyong pusong kapayapaan ni Kristo, na doon itinawag din naman tayo sa isang katawan. Ang context yung church, no? At kayo maging magpasalamat. 16, manirahan nawa sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa lahat ng karunungan, magturo, magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno, ng mga awiting spiritual, na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong puso. Pwede natin gawin yun, yung mga awitin din nakaka-encourage din. Ano bang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos, Ama, sa pamamagitan nila. So kanina nga sabi ko sa sermon, pag nandito tayo sa church, tapos ang hawak mo pa rin cellphone at ang ginagawa mo, naglalaro ka, yung mga games, bakit? Diba? Lunes hanggang Sabado, ang dami mong panahon para gawin mo. Pero pagdating sa church, yung pa rin ang ginagawa mo, hindi ka nakaka-encourage. Kaya dapat kung nandito ka, para maka-encourage ka sa isang kapatiran, tignan mo yung isang kapatid na may problema and then kausapin mo at mag-pray kayo. At kung natutuwa naman siya, merong magandang bagay na nangyari sa kanya,